Ng persons of interest ng NBI, sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Maua Plasca. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng pagsibat ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gio Robles. Gio, bakit sila persons of interest? Meron ba silang pananagutan sa batas? Giit ni NBI Director Melvin Matibag kailangang magpaliwanag nina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kung bakit nakaalis sa Senate. Post muna natin mga idol. Magandang araw sa lahat. Mainit na balita. Grabe mga idol. Alam natin lahat ito. Tayong mga Duterte solid. Huwag tayong magpapadala sa mga ganito. Isipin nyo mga idol, pwede silang, ito kasi nagkaroon sila ng itong taga-NBI, magkakaroon sila ng investigasyon. Si Robin, si SP, at saka si Sergeant at Arms. Nasa under of, sila? Itong person of interest. Ibig sabihin, pwede silang tanungin, imbestigahan. Dahil, una-una, si Robin Padilla talaga ang pinakaano nila. Kasi siya daw ang pinakahuling kasama. Pangalawa, ito si Sergeant at Arms na si Mau. Siya kasi yung may hawak ng seguridad ng ng Senado, lahat ng galaw, 'di ba? Siya yung may diyan, responsibilidad. Tapos, ang pa dito, pati si SP. Damay din kasi siya ang nagbigay ng kustodiya na parang wag galawin. Under namin si Bato dito, kami ang may hawak dito. Parang ganun. Kaya ang sabi dyan sa balita na to, kaya hindi daw nila mahuli. Kasi meron siyang parang proteksyon. Siya sa Senado na ito si Alan Cayetano ang nagbigay niyan. Ganito ngayon ang mangyayari mga idol. Ngayon, ibig sabihin, totoo nga talaga na gusto nilang pasukin ang Senado, di ba? Yung talagang pakay nila, si Bato talaga. Di ba? Dito natin malalabas. Grabe. Ituloy muna natin to kasi nanggigigil ako. Tara. Si Senator Robin Padilla sa panayam sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Matibag na kailangang o may pananagutan sina Cayetano, Padilla at Aplasca dahil nasa ilalim si Senator Bato de la Rosa ng protective custody ng Senado. Ang bagong Ano naman ang pananagutan nila? Di ba? Si Bato ay freedom. Freedom si Bato. Kung meron talaga siyang kaso o meron siyang warrant of arrest, pwede nilang gawin yun. Kahit sabihin nilang nasa custody pa sila. Kung ako, taga-NBI, nandyan si Bato sa loob, talagang mag-barricade din ako sa labas. Hindi sa labas ng Senado. Kahit doon sa may nakaabang kasi nandyan si Bato di ba? Kasi ito yung namin, pakay. Ito talagang pakay. Kaso nakaano sa loob. Di ba? May pananagutan din kayo. Di ba? Huwag nilang baliktarin ngayon na si Robin, lalo na si Robin Padilla kasi sila yung huli daw nakitang magkasama, di ba? Ganun lang yun. Tuloy natin. Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng proteksyon na yan kay De La Rosa. Actually, para kay Matibag, walang basehan sa batas ang pagbibigay ng protective custody kay De La Rosa. Ayon sa NBI, ito ang kung wala pa lang hindi pala to dapat in-insist niya kagad doon pa lang, kinausap niya kagad, di ba? Walang basehan, dito pwede. Hindi sana yung mangyayari magkakagulo. Kung nasa law of enforcement naman tayo, tapos na si Alan, mabuti naman kausapin yan sila sir, ganito, wala tayong basehan para proteksyon, bigyan nyo ng proteksyon si Bato kasi meron siyang ganitong may nagsampaw o something like that, meron siyang pananagutan, di ba ganun lang yun? Ngayon kasi, si Matibag kasi nagkakaroon ng problema. Lumalabas na, di ba alam na natin, parang baliktad yung mga istorya nila. Parang bakit nandyan yung taga-NBA? Sabi niya, wala. Kanya-kanya na lang sila ng diskarte dyan. Paano nila lusutan yung problema nila?
dahilan kung bakit hindi nila inaresto si De La Rosa nitong Lunes. Sabay-sabay po nating pakinggan ang bahagi ng panayam na yan ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya nung nag-usap po kami, nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yon. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Pero Gio, bakit sinabit din si Senator Padilla at yung Sergeant at Arms na si Aplaska? Correct. 'Di ba? Bakit lang idamay ito si Plaska? Natural nga iyan ay Sergeant at Arms lang at saka si Robin. Senador din si Robin, senador din si Bato. Anong ano doon? O 'di ba? Ito pakinggan natin kung ano yung ano diyon. Kung bakit. Oo, kasi Bok, sabi ni Matibag, si Aplaska ang nagbabantay noon ng pangyayari sa Senado. Siya rin ang nagkumpirma. 'Di ba? Dahil dyan, kasi siya yung may hawak ng seguridad. Lahat ng galaw dyan ng mga security, itong mga sergeant at arms, may mga marines ba dyan sa loob. Kaya isa rin siya sa tatanungin at saka imbestigahan. Si Robin, matik yan. Si Robin talaga ang number 1 nila dyan na anuhin. Kasi sila yung huling nakita. Na magkasamang umalis sina Senators Padilla at De La Rosa. Pero Bok, nilinaw ni Matibag na hindi itinuturing na sospek sina Cayetano, Padilla. Investigahan sila ng NBI. Pakinggan natin muli ang panayam kay Matibag. Ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Oh, diba? Kasi siya yung huling kasama. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng 4 kilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin pala mga idol, kasi si Robin, siya yung huling kasama. Si Robin talaga ang, kumbaga, ang tatanungin talaga nila. Kasi gawa ng persons of interest, kasi magkakaroon sila ng investigasyon, ang focus nila talaga dyan, si Robin, kung saan pumunta si Bato, anong oras sila lumabas, ganon ang mga tanong dyan. Ngayon, kasi para sa akin, parang lumihis ang usapan. Di ba? Ang usapan natin, bakit nandyan yung mga NBI? Bakit, di ba? Ibig sabihin, ngayon, maliwanag na sa atin, ang pakay talaga nila, si Bato. Si Bato. Yan. Di ba? Kaya nga hindi daw nila magalaw si Bato, gawa na may nakakustody sa Senado. Oh. Yun talaga yung ano nila. Tuloy natin. Pero Gio, nakumpirma ba sa CCTV na magkasama si Padilla at De La Rosa nang umalis sa Senado? Yan, magandang tanong yan. Actually, sa ngayon, mismong si Aplaska naman kasi ang nagsabing bandang 2:30 ng madaling araw kahapon nakita sa CCTV na pasakay na sa sasakyan sina De La Rosa at Padilla at lumabas nga ng Senate compound. Sa ngayon, wala pang inilalabas na CCTV footage ang Senado, pero sa kuha ng aming team na nagbabantay doon sa Senado ng mga oras na yon, may nakitang lumabas na van sa parehong oras na sinasabing umalis sina Padilla at De La Rosa. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police, pero hindi malinaw kung sino ang mga sakay nito dahil heavily tinted nga yung sasakyan na namataan ng ating team dyan sa may Senado, Bok. Okay. Bok, ginigit ni Aplaska na wala raw koordinasyon ng NBI sa kanila kaya't nagkabarilan. Anong paliwanag dito ni Matibag? Correct. Pumalag dyan, Bok. Sipin nyo, excuse me, kaya nagkaroon sila ng putukan dyan. Sabi nila walang taga-NBI. Tapos ngayon, nakita talaga natin na maliwanag pa sa buwan, andyan sila, si Bato talagang pakay nila. Oh. Ngayon, pumunta sila dyan, may dala silang mga armas, mahaba, armado. Tapos ngayon, sinita sila ng taga-senado, itong Sergeant at Arms, kaya nagkaroon ng problema. Ganon yun eh. Kung nakipag-coordinate, kasi ang usapan kasi nito, lumalayo eh. Ang usapan talaga dyan, itong nagkaroon ng putukan. Doon nagsimula yan. Kasi, isipin mo mga idol, Senado, first time to nangyari sa history, sa loob ng Senado ha, nagkakaroon ng kaguluhan na ganon.
anong ano natin, impact para sa ating itong bansa natin. Nakakahiya, 'di ba? Ganito ibig sabihin, 'di ba? Grabe ang nangyayari sa atin talaga. Napaka-ano, hindi mo alam kung sino itong mga excuse me, itong kalaban, sino diyang good or bad. Parang hirap eh. Eh pare-pareho sila, isipin mo. Nasa pamahalaan sila nagtatrabaho pareho lahat. Tapos ang pakay nila itong mga Duterte talaga. Duterte talaga ang pakay nila. Wala nang iba. Nasimula na nga nila si Tatay Digong, nadala na nila sa dahig kahit wala jurisdiction, wala silang mga tawag niyan, due process na tinatawag. Tapos ngayon si Bato, tapos gagawin nila yon. Papayag ba tayo? Hindi na. Hindi papayag ang mga tao ngayon. Noon siguro kasi nabigla tayong lahat. Pero ngayon gawin nila, ay hindi pwede. Lalong-lalong hindi pwede kay Inday Sara. Once ma-impeach yan si Inday, magkakagulo ang lahat. Lahat, ang daming diehard fan ng mga Duterte, lalo na si Inday. Napakatino ang mga Duterte. Wala silang mapukul na mga korupsyon noon. Tatay Digong, war on drugs lang. Wala silang mapukul, wala silang makita. Kahit kay Inday Sara, lahat yan na-audit na yan. Wala silang makita. Sa 125 million na confidential fund, tapos ngayon, gagawa na naman ng istorya. Ay, nako po. Diba? Ganun lang yun. Duterte talaga ang ano nila. Once makabalik ang Duterte, managot silang lahat dyan sa loob. Tuloy natin. Si NBI Director Melvin Matibag anya hindi dapat hindi sila dapat makipag-ugnayan sa Senate Security. Kung bakit, panoorin natin muli ang panayam or bahagi ng pahayag ni Matibag. Sabi po, inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. Oy, minto yata. Legitimate, legal. Ano yun? Bok, samantala, idinetalye naman ni Matibag kanina sa panayam sa One Balita Pilipinas kung paano nagsimula ang putukan sa Senado sa pagitan ni na Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at ng isang NBI agent. Ayon kay Matibag, nakaupo sa GSIS side ng bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplasca. Giit ni Matibag, walang karapatang magpaputok ng warning shot. Ang hirap, sa Aplasca. mga idol Ang hirap naman dito sa balita. Parang dire-diretso naman yung nagpapaputok. Wala bang sinabing ano? Di ba sinabi nga ni itong ni Sergeant at Arms, verbal. Meron kasi silang kahit sino, di ba? Kahit mga security na ordinaryong security, meron tayong protocol na tinatawag. Hindi naman pwedeng paputok ka kaagad. May nakita ka lang tao dun sa likod, putakan mo agad. Siyempre, Oy, anong ginagawa nyo dyan? Ganun naman talaga, di ba? Kahit ordinaryong tao eh. Alam natin lang, hindi pwedeng putok agad. Pag magbalita rin parang iba naman ang dating eh. Kinausap, verbally. Tapos sinabi na ibaba yung mga armas. Ganun yun. Dahil hindi siya law enforcement agent. Narito ang pahayag na yan ni Matibag. Kasi kung hindi naman po siya nagpaputok, wala naman po mangyayari na putukan. Unang-una, kung hindi po sila tumawid, pumasok doon sa pintuan, papunta doon po sa bridge, papunta ng GSIS, wala pong mangyayaring ganon. Yan. Ang ano kasi dito, bakit nandun kasi kayo? Sabihin natin may nakipag-coordinate sa inyo dun sa kabilang column, itong taga GSIS. Obviously, mga idol. Napaka ano. Ginagawa naman tayong ano nito, hunghang. Di ba? Ito na nga sa istorya nga nila, si Bato talagang ano nila, di ba? Siyempre, itong taga Sergeant at Arms, kailangan nilang proteksyonan yung palibot ng mismong Senado. Yun lang yun. Tinanong sila, imposible namang nagpaputok agad itong taga Sergeant. Hindi ako naniwala dyan. Putakan mo agad, hindi ipatay yun. Di ba? Ibig sabihin, kinausap yun ng maayos. Yun naman kung salaysay niya eh, di ba? Posible. Tapos na to dito mga idol. Ito yung ano ngayon, balita na na parang nalihis na yung usapan. Instead kasi si NBI director talaga naman magpaliwanag siya ng maayos kung bakit nandun yung mga NBI. Bakit sabi niya, kahit nga kay Pangulo, sinabi na wala na kami doon. Di ba?
O kahit nga kay SP, kay Pia Cayetano, itong mga senador. Kaya nagtago sila doon. Wala na kami. Ba't na nandun yung taga-NBI? Yun yung tanong doon. Bakit kailangan magsinungaling? Isipin mo, mga senador yan eh. Kahit sabihin nating ibang departamento sila, kailangan pa rin nila ng proteksyonan. Kasi may mga tao sa loob. Merong mga media. May mga senador, iba-ibang tao, nandun lahat. Kaya ganun. Ang usapan kasi talaga dito, kung bakit nagkakagulo, kung bakit nagkaroon ng putukan dyan sa loob ng Senado. Doon talaga dapat. Kung wala lang talaga ang taga-NBI, pwede naman nila kausapin si Cayetano ng maayos. O meron kaming kailangan si Bato talaga. Ganun. Tayong mga Duterte, wala naman problema tayo eh. Pag kinausap tayo, lalong-lalo na mga Inday Sara dyan at saka Tatay Digong, Baste, Pulong. Siyempre, pag ginano mo rin sila, kakante rin sila. Ganun lang yun. Eh, alam naman natin, lahat ng ito ay patungkol sa eleksyon. Lahat ng yan, mga idol. Kaya mag-ingat tayong mga Duterte sulid. Tayong mga taga-suporta ni Inday Sara, kay Bato. Kahit ako, di ba ganun lang yun. Pwede tayo mag-react sa mga nangyayari. Huwag talagang nangaharas tayo, nambabato. Ano lang, mag-voice out lang tayo. Itong kung ano yung nasa loobin natin. Paglaban natin ng Duterte para sa bayan. Kasi ang pinaglalaban natin, bayan. Di ba? Alam naman natin lahat yan. Ang pinaglalaban ng Duterte ay ang mga Pilipino. Tayo, para ma-preserve. Yun lang naman yun eh. Kung walang Duterte, kawawa ang Pilipinas. Buti talaga may Duterteng dumating. Ibig sabihin, kaya pala ng mga Duterte na makaramdam tayo ng ginhawa. Nakaramdam tayo ng safety. Itong mga pabugoy-bugoy dati, akala mo siga sa kalsada, nakahubad, parang daming tato. Ngayon, dumating ang Duterte, wala. Masaya lahat. Di man ganun ka-perfecto, at least walang masyadong kriminal nangyayari. Di ba ganun lang yun? Ang pinaglalaban ng Duterte ay para sa bayan. Tandaan natin yan, mga idol. Kaya maraming salamat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Thank you sa lahat. Mag-ingat. And see you. Bye-bye!